Hi guys! Mapagpalang araw! Marami pong salamat sa mga suki kong nakatutok sa aking channel halos araw-araw. At kung bago ka pa lang dito, ako po si DJ Sean na maghahatid sa inyo ng crime stories around the world. Kaya like and subscribe! Mahilig ka ba mag-travel? Lalo na kung ikaw ang tipo ng tao na gustong mag-travel mag-isa. Madalas, backpacker lang at sa mga hostel nagsistay at iba't ibang tao ang kasama po sa iisang kwarto. Sa ating mga Pinoy ay hindi po normal iyon. Pero sa iba pong mga lahi at kultura ay marami po ang mahilig maging solo travelers. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Australia, kung saan isang babae na nagtatravel noon sa Australia ang napatay po dahil inatake siya ng isang lalaking na-inlove sa kanya. At ang nakakalungkot po, ang suspect ay kanyang naging roommate sa isang hostel na kanyang tinutuluyan. Ang biktima ay kinilalang si Mia Chong, 20 years old at isang British national. Graduate si Mia sa kursong childcare. Nagtrabaho siya bilang bartender at waitress. Mahilig pong mag-travel si Mia para sa bakasyon at nakarating na sa mga bansang Morocco, Turkey, India at Thailand. Pinili magpunta ni Mia sa Australia at nagbalak na manatili doon ng 1 taon. May naging boyfriend din siya na isang Australian at ito ay si Jamison Steed. Habang nasa Australia, naging backpacker si Mia at nanuluyan sa Shelley's Backpackers Hostel. Backpacker po ang tawag sa mga tao na nagtatravel sa iba't ibang bansa at nangungupahan sa mga murang hostel na madalas backpack lang po ang daladala. Ang hostel naman ay paupahan ng isang kwarto na may kasama ka na para kayong nasa dorm. May mga pagkakataon na opposite gender ang makakasama mo sa iisang kwarto. At para naman ma-extend ni Mia ang kanyang working holiday visa sa Australia, naging isang tagapitas ng prutas sa Australia si Mia bilang part-time. Sa Australia, ayon po sa dati nilang batas, ang mga dayuhan na mula UK na wala pa pong 30 years old at gustong manatili sa Australia ay kailangang magtrabaho ng mga gawaing pang-agrikultura sa loob ng 88 days. At dahil nga si Mia ay 20 years old lamang, kailangan niyang magtrabaho sa farm. Dumating si Mia sa Australia noong August 16, 2016. Sa kwarto na inupahan ni Mia, kasama niya si Ismael Ayad na 29 years old. Si Ayad ay ipinanak noong 1987 sa France at mula sa isang pamilya ng mga Muslim. Isang martial artist si Ayad at nasa Australia din at nagtrabaho nga sa isang farm tulad ni Mia. May isa pang lalaki na nakasama si Mia sa kwarto at ito naman ay si Christopher na mula UK din at nakilala niya noon pa dahil nakasabay niya ito nang pumunta siya sa Australia. Ilang araw pa lamang sa hostel ay nagreklamo na po si Mia sa management nito dahil siya ay hinaharas ng kanyang kasama sa kwarto na si Ayad. Hinawakan daw si Mia ng lalaki at sinabi pa na gusto siyang maging girlfriend nito. Hindi po naging komportable si Mia kaya sinubukan niyang makipagpalit ng kwarto pero hindi siya napagbigyan sa kanyang request. Ayon po sa isang nangungupahan sa hostel, nagsabi sa kanya si Mia na sinusundan siya ni Ayad kahit nasan siya nagpupunta. Madalas din daw pong nakikita ni Mia na nakatitig si Ayad sa kanya. May mga pagkakataon din daw na lumalapit si Ayad kay Mia kahit ayaw nito. Ayon po sa ibang mga nangupahan noon sa hostel,
si Ayad ay nagkaroon ng sobra at tinding pagtingin kay Mia. Nag-iba daw ang ugali ni Ayad nang dumating si Mia at nag-focus ito ng atensyon sa dalaga. Ang pakilala pa nga daw ni Ayad ay asawa niya si Mia at in love silang dalawa kahit wala naman po itong katotohanan. Ayon pa nga sa isang nakausap ni Ayad na nag-i-stay din sa hostel. Kapag natapos na daw ni Ayad ang trabaho niya sa Australia, ay iuwi daw ni Ayad si Mia sa kanyang bahay sa France. Pero hindi naman po lumabas magkasama o nag-date si Mia at Ayad maliban sa pag-share nga nila ng kwarto. Ang pangyayari. August 22, 2016, hindi nakapasok sa trabaho si Ayad dahil siya ay may sakit. Gabi ng araw na iyon, nakausap ni Ayad ang isa sa mga naninirahan sa hostel. Ayon daw kay Ayad, bago nga daw matapos ang araw na iyon ay may mangyayari sa kanya. At nang tanungin si Ayad kung bakit niya nasabi iyon, ay sumagot lang daw itong, "Basta nararamdaman ko." Maya-maya, nakita ng mga ilang witness na sumisigaw sa labas ng hostel si Ayad at nang tanungin siya kung bakit, sumagot ito ng okay lang naman siya at bumalik sa kanyang kwarto. August 23, 2016, kinabukasan, gabi ng August 23, umalis si Mia kasama ang iba pang mga nasa hostel para pumunta sa isang party. At sa hostel naman, nakita uli ng mga tao na sumisigaw uli sa labas ng hostel si Ayad. At nang tanungin uli kung bakit, ay sumagot lang ng ito na okay siya at bumalik uli sa kwarto. Bandang mga 11 p.m. ay umuwi na si Mia ng hostel galing ng isang party. Pumunta nga siya sa kanyang kwarto kung saan siya nagsistay at sa kasamang palad sa kwarto din kung saan naroroon si Ayad. Dahil nga silang dalawa ay mag-roommate. Nang makapasok na sa kwarto ay bigla na lang siyang inatake ni Ayad. Si Ayad ay pinagsasaksak ng maraming beses si Mia. Lumapit po ang manager ng hostel para awatin si Ayad pero hindi ito nakinig. Mabuti na lang at nakatakas si Mia. Dali-dali siyang tumakbo sa isang banyo at naglock sa loob nito. Nang makita ni Ayad na maraming tao ang nakakita sa kanyang ginawa, tumakbo siya sa balkonahe ng hostel at tumalon. Habang nagkakaguluhan, si Tom Jackson na isa ding backpacker ay nakita ang pagkakahulog ni Ayad at tutulungan dapat siya. Ngunit narinig ni Tom ang sigaw ni Daniel Richards na isa ding guest sa hotel na nasaksak nga si Mia. Kaya naman, dali-daling tumakbo paakyat ng loob ng hostel si Tom para nga po tulungan si Mia. Dito na din tumawag ng ambulansya at mga pulis ang iba pang mga guests ng hostel. Dali-dali namang pumunta sina Tom at Daniel sa banyo kung saan nagtago si Mia at sinubukan nilang tulungan ito dahil nga sa dami nitong natamong mga pinsala. Pero ang hindi po nila alam ay bumalik pala si Ayad at dumiretso sa banyo kung saan nagtatago si Mia. Kinausap ni Ayad si Tom para buksan ang banyo, pero hindi binuksan ni Tom ang pinto. Dito na sinipa ni Ayad ang pinto kaya nakapasok siya sa banyo at sinaksak din si Tom ng patalim. Agad namang lumabas si Daniel sa banyo dahil sa takot at para na rin manghingi ng tulong. Pagkatapos saktan si Tom, ay nakita pa ni Ayad ang isang aso at sinaktan din ito.
Maya-maya pa, mga 11:30 ng gabi, ay dumating ang mga paramedics at pulis. Si Ayad ay nasa balkonahe ng mga oras na iyon, nakatayo at sumisigaw daw ng mga salitang Arabic. Sa una ay sinubukan pa ni Ayad na umiwas at manlaban sa mga pulis para hindi siya mahuli. Pero kalaunan ay wala rin siyang nagawa at sumuko din sa mga pulis. Pero sa kasamaang palad po, dahil sa dami ng tinamong saksak ni Mia, ay idineklara siyang patay bandang 11:35 ng gabi. Si Tom naman at ang iba pang nasaktan ay dinala agad sa ospital. At dahil naman sa kanyang pagtalon, nagkaroon ng ilang bali sa katawan si Ayad at sinugod din sa ospital. Si Ayad ay inaresto at kinasuhan ng murder para sa pagpatay kay Mia. Kinasuhan din siya ng attempted murder, animal cruelty at assaulting police officers. At noong August 29, 2016, nakakalungkot po dahil namatay din po si Tom sa ospital. At dahil nga dito ay nadagdagan ng isa pang kaso ng murder si Ayad. Ang pagkakulong at investigasyon. Inilipat si Ayad sa isang mental facility para masuri ang kanyang pag-iisip dahil nga sa kanyang nagawang krimen. Para po kasi sa mga pulis, walang normal na tao ang gagawa ng kanyang krimen na nagawa. Dito na nga po na-diagnose si Ayad ng paranoid schizophrenia at major depressive episode. Ayon po sa mga news articles, gumagamit din si Ayad ng ipinagbabawal na gamot kaya nakadagdag ito sa pagkakaroon niya ng sakit sa pag-iisip. Ayon pa sa investigasyon, ng gabi ng krimen, bigla na lang nagalit si Ayad dahil natuklasan niya ang mga larawan ni Mia at hindi niya ito nagustuhan. Dito na rin napagtanto ni Ayad na hindi nga siya mahal ni Mia. Nakita niya ang mga pictures ni Mia na nakadamit bilang waitress sa isang bar na sexy ang mga suot nito. Posible po na nakapag-trigger ito ng kanyang obsession at galit kay Mia. Pero wala namang ibang naunang criminal record si Ayad bago ang krimen. Nalaman din sa investigasyon na may nakaaway si Ayad na ibang guest sa hostel at nagkasakitan pa nga sila. Ayon po sa isang saksi, nagbanta pa umano si Ayad na kapag nakabalik na siya ng France ay may gagawin siyang masama sa kanyang mga kaaway. Pero hindi naman pinaalis noon ng hostel si Ayad dahil kumalma din naman ito matapos ang pangyayari. Ang nanay naman ni Mia na si Rosie ay lubos ang pagkalungkot dahil sa pagkamatay ng nag-iisa niyang anak. Napag-alaman pa sa investigasyon na nakausap pa ni Rosie ang kanyang anak ilang araw bago ang krimen. Ayon po kay Rosie, ang tono ng kanyang anak noon ay laman ng takot pero wala naman daw itong sinabi sa kanya. Pero sa tawag, sinabi ni Mia sa kanyang nanay na kasama niya nga sa kwarto ang isang baliw. Dagdag pa ni Rosie, ayaw naman talaga ng kanyang anak na magtrabaho sa isang farm, pero dahil yun nga ang nasa batas ng Australia ay sumunod ang kanyang anak. Pakiramdam nga ng kanyang anak ay para siyang nasa kulungan dahil kailangan niyang magtrabaho. Dahil nga dito, nagsulat si Rosie ng isang libro at inilabas sa media para ipahayag ang kanyang campaign para mabago ang batas ng Australia na kailangang magtrabaho ng mga bakasyonistang galing sa UK at gustong manatili sa Australia. Para po kay Rosie, gusto niya na mas ligtas ang maging kondisyon ng mga taong gustong magpunta sa Australia habang nasa bakasyon. Dahil nga kailangan mag-work, ang mga bakasyonista
ay naaabuso. Ayon po sa mga news article, nalaman ni Rosie ang mga nagiging kalagayan ng mga farmers na galing UK. Ang iba po pala sa kanila ay sobra ng pinapatrabaho at naaabuso. April 4, 2018. Personal na nakita ni Rosie ang taong pumatay sa kanyang anak. Nakita niya si Ayad at hindi niya nagawang magalit dito at sobra siyang naawa. Nang makita niya ang kalagayan ni Ayad, ay naniwala siyang may malalang sakit nga ito sa pag-iisip. Napag-alaman din kasi ni Rosie na matapos maaresto si Ayad, ay ayaw na nitong kumain o uminom ng gamot. Bukod doon, nakatanggap din ng isang sulat si Rosie mula sa nanay ni Ayad at humihingi nga ng kapatawaran para sa nagawa ng kanyang anak na si Ayad. April 5, 2018, sinabi ng isang mental health court na si Ayad ay wala sa katinoan ng oras na mapatay niya si Mia at inatake ang iba pang guest ng hostel. Ayon pa sa 4 na psychiatrist na tumingin kay Ayad, nagkaroon si Ayad ng paniniwala na siya ay target para saktan o patayin. Kaya nag-iba ang ugali nito at naging marahas ng araw ng krimen. Dahil po dito, ipinahinto ang lahat ng kaso laban kay Ayad dahil sa kanyang sakit na hindi mapapatunayang may intensyon siyang pumatay. Inutusan ng korte si Ayad na ikulong na lang sa mental health institution para sa kanyang gamutan. Taong 2021, matapos ang 6 na taon, ay ibinalik sa France si Ayad, kung saan siya ay inilagay sa isang psychiatric health facility para gamutin. March 24, 2021, si Tom at Daniel ay ginawaran ng Queen's Gallantry Medal para sa kanilang pagsisikap na tulungan si Mia habang siya ay inaatake. Si Tom ay pinangaralan ng Star of Courage, isa sa pinakamataas na parangal sa Australia, para sa pagpapakita niya ng kabayanihan. June 2021, ibinasura ng Australia ang batas na nagsasabing dapat magtrabaho ng 88 days ang mga dayuhan mula sa UK na wala pang 30 years old bilang requirement sa kanilang visa. Sa bagong batas, pwede nang manatili ng 3 taon ang gustong manatili sa Australia at hindi na kailangan pang magtrabaho sa mga farm. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries at Manila Boy Wonder. Araw-araw po kayong sumusuporta sa akin at marami pong salamat sa inyo. Naway pagpalain pa po kayo ng poong may kapal at bigyan pa po kayo ng kaligtasan at blessings. At huwag niyo rin po sanang kalimutang mag-comment, mag-like at mag-subscribe at pwede rin po kayo magbigay ng mga suggestions ng mga story na pwede nating i-feature dito sa ating channel. Mapagpalang araw! DJ Sean here. God bless everyone!